Yo, what's up mga tropa peeps? Happy Sunday po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ngayon po, ito ang ating pag-uusapan. Yung possible na meron pong mga senador na involved po dito sa flood control program anomaly. Isa pa po na ating ako questionin din dito sa aking vlog na ito ay patungkol po sa Blue Ribbon Committee na baka po ito ay maging Blue Shield dito po sa mga kaalyado ng mga Duterte. Baka ito yung kumbaga maging piliin lang ang mga i-expose. So umpisa na po natin dito sa posible na mga senador. Ito po ang sinabi ni Ping Lacson sa isang interview. Sir, nabanggit nyo nga po may mga congressman na possible baka involved dito sa mga anomalous projects. Natisod nyo po ba kung may mga senador din na baka may connection sa anomalous projects, anomalous flood control projects? Ganito lang, sabihin ko maaaring mayroon. Kasi maaaring meron din congressman. Ako naman, nagpapasiyan ko sa congressman. Nung start ng 19th Congress, may kausap akong congressman. This was 2022, no? Kwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay hanggang sa natanong ko lang, teka nga pala, ilan na ba yung contractor dyan sa inyo? Ang sagot sa akin, teka, ang huling bilang ko nasa 67. Hindi naman rin nagpurso na, sino-sino yan? Kasi more or less, may idea naman ako kung sino yung iba. Pero hindi ko na tinanong, bigyan mo nga akong listahan ng 67 kasi at that time, wala naman akong interest masyado. So kaya nabanggit ko na meron talagang mga contractor na naging congressman, may mga congressman na naging contractor. Talaga yung medyo masama kasi conflict of interest na yon. Okay. Kasi anong nangyayari, pagka contractor na yung congressman, siyempre, maghaharap siya ngayon ng mga proyekto na paglalagakan, kasi congressman siya, pwede siya mag-introduce ng amendment o insertion. So kung saan yung meron siyang interest, halimbawa, nandun nakadeploy yung mga equipment niya, doon siya maglalagay ng pondo para na sa ganun, makopo niya yung proyekto doon. Hindi naman nakapangalan sa kanya yung construction company. Pero alam naman ng taga-roon na siya talaga yung may-ari. No? Kaya, ngayon, kailangan talaga pag-aralan natin. Kailangan integrated talaga itong pag-aaral. At saka yung audit na gagawin, dapat extensive enough, comprehensive enough. Hindi lang yung, kaya naano ako doon sa comment na isolated case. Ibig sabihin nun, walang intention yung secretary ng DPWH para magsagawa ng malawakang internal audit. Kasi isolated, doon lang siya magpo-focus. Hindi lang naman talaga isolated. Yung integrated case nga ito ng napakarami lugar ngayon, naglalabasan sa mga, kayo na mismo, di ba, pagka nagpupunta kayo sa field para mag-imbestiga at gamit na ngayon yung sumbong sa Pangulo.ph website. At nakakatuwa kasi doon talaga kami rin nag-umasa ng malaki. Kasi nung una, nung wala pa yung di pa nalulaunch yun, nagkatrabaho na kami. Pagka yung, alam mo yung DPWH, may ugali rin ito pagka yung malapit-lapit na yung budget deliberation, lalo ng ahensya nila. Laging down yung website nila Yan ang nilireklamo sa akin ng aking mga staff set, down na naman ang website ng DPWH. Ang hirap mag-access. Apo. Sir, sorry, balikan ko. Sabi niyo po possible din na may senators na involved. Bakit po kaya? Kasi may mga nag-insert din mga senator Kaya yan nga yung pinaglalaban ko nung inadap namin yung concurrent resolution. Sabi ko, sa chairman ng Finance Committee, si Senator Gatchalian, kasi sabi niya, i-upload yung second reading, i-upload yung third reading, i-upload yung, marami na sinabi i-upload. Sabi ko, pwede bang i-upload din natin yung identities ng ating mga kasamahan na nagpo-propose ng amendments or insertions. Ang napagkasundoan namin, hindi siya pumayag kasi nga, ang explanation niya, may mga kasama tayo, kapag nag-introduce ng amendment, ano lang, dagdag lang ng dagdag, hindi naman na-identify kung saan huhugutin. Sino maghahanap nun? Siyempre ng chairman. Pagka in-upload natin yun, lalabas doon, pinakamaraming pangalan doon ako. Yung chairman. Kasi siya nagbawas sa ahensya para idagdag doon sa mga sinabit na written amendments ng aming mga kasamahan. So sabi ko, di ganito na lang. Kapag tinanong ko bakit umusbong din sa isang ahensya, pwede bang i-identify mo sa akin kung sino yung nag-amend? Oo daw. Sabi ko, sige, hindi na ako mag-a-amend. Basta kasunduan natin yan. So,
yun ang sa akin, yun ang bottom line eh. Pagka when we say fully transparent ang deliberation ng budget, dapat fully transparent talaga. I-identify natin, i-disclose natin sa publiko kung sino yung mga responsable mismo sa mga individual amendments. Kasi nangyayari sa Senate, halimbawa, Christian Victoria, no? Yung chairman ng Finance Committee, magko-focus kami, o isabit nyo na yung mga, pag dumating na yung period of individual amendments, o sabit nyo na yung mga amendments nyo. Walang Yan. So, yung pong sa mga senador, 'di ba? Meron nga din daw po kasi merong mga nag-i-insertion. Ngayon, nabanggit na insertion. Andun na yung keyword eh. Alam natin kung sino nagpa-insert ng 172 billion sa nakaraang budget ng 2025, 'di ba? Si Chis Escudero. Ngayon, ito pong kapatid ni Bongo ay meron din pong construction firm, kontratista din po ng mga proyekto sa Davao City. So, 'di ba? Meron na kagad conflict of interest. Doon pa lang sa pagiging mayor ni Digong Duterte sa Davao City, tapos ang kanyang assistant ay si Bongo, 'di ba? Abay, pwede na rin po na magkaroon ng impluwensya si Bongo sa mga proyekto sa Davao City. Hindi natin sinasabi na meron siyang direktang impluwensya, pero maaari, posible. 'Di ba? 'Yun naman ang sabi ni Panfilo Lacson eh. Posible lamang itong mga senador na maaaring meron pong say o meron po talagang kumbaga nagawang anomalya sa flood control project sa kanilang mga lugar. Lalo na diyan, nabanggit natin yung lugar. Ako po'y taga Bulacan. At ang ating pong isang senador na si Villanueva, taga ano po yan, Joel Villanueva, taga Bukawi po yan. Ako, merong isang naging kontrobersyal na, ano ba pangalan, no? Henry Alcantara ba? Yung DPWH executive na sinasabi po nga ito ay nakasama ng kapatid ni Senator Joel Villanueva, yung kanyang kapatid na si Mayor John ng Bukawi, kasama daw po itong DPWH district engineer kung daw nagkakamali sa isang pagtitipon. Pati itong si Joel Villanueva nagiging controversial nga po dahil na din sa pagtanggap ng donor o pera mula po sa campaign donor sa isang isa ring kilalang kontratista sa gobyerno. So yan po yung mga posibilidad na meron nga po talagang mga senador na maaring may kinalaman po dito sa flood control projects. Ngayon, di ba mapapaisip kayo, no? Mga senador, bakit ganun? Tagagawa ng batas yan, di ba? Mga legislation sila, pero napunta sila sa construction. Ngayon, yung nabanggit din po dyan na itong mga kongresista daw po ay sangkot sa flood control projects na maanomalya. Alam niyo po, kapag kasi ganun na binanggit mo yung kongresista, syempre, sino ba ang House of Representatives Speaker? Di ba si Speaker Martin Romualdez? Ngayon, kahit na ano pa ang gawin nila na pagtatago sa pangalan ng mga kongresista na ito, lilitaw at lilitaw naman yan. Diba? Katulad no si Panaligan, kahit na hindi naman na pininpoint talaga ni Panfilo Lacson, talagang siya po ay kumbaga naging usap-usapan dahil nga picture niya nandun eh. So, ito pong mga ganitong senaryo na meron mang mga kongresista na nasasangkot po sa ganitong katiwalian o nasasangkot sa anomalya o ghost project, sigurado ko hindi naman ito kukonsintihin ni House Speaker Martin Romualdez. So, walang dapat ikatakot itong mga whistleblower na ito katulad ni Magalong, 'di ba, na parang alumpihit sa pagpunta sa Congress, pagdadala ng kanyang mga mga ebidensya patungkol po sa mga sangkot na opisyal ng gobyerno, mga politiko na sangkot po sa korupsyon, sangkot sa flood control anomaly
at sa iba't iba pa pong mga proyekto sa ating gobyerno. So, etong si ating House Speaker Martin Romualdez, nakita naman natin na ito ay kumbaga, siya ang presidente ng ng Congress, siya ang leader diyan eh. So, ang leader po, ang tunay na leader, hindi po niya poprotektahan ang mga kurakot, ang mga sangkot sa anomalya, or gumagawa po ng katarantaduhan. Kaya po, ito, sigurado ko na si House Speaker Martin Romualdez ay hindi po ito magiging bias at wala po itong kakampihan ni isang kongresista at hahayaan niya na dumaloy ang due process dito po sa mga binibintangan po ng mga politiko o kongresista na sangkot daw po dito sa flood control project anomaly. Ngayon, speaking of anomalya, alam natin, medyo matagal na ito, 2019 to 2022 pa po nangyari itong issue na ito. Yung pong makikita nyo dito, sa gilid ko na yan. Meron po ako nakitang post sa FB at ito nga po may tanong. Nasaan nga ba ang pinakamalaking flood control project ng Pilipinas? So, ito po yung Davao City with 52 billion. 52 billion pala, hindi lang 51 billion. In 3 years, 2019 to 2022. So, yung po 2020, ang nakuha po ay 13 billion. 2021 is 25 billion at 2022 ay 13 billion ulit. At ang nakakuha po niyan ay ang distrito ng Davao City na first district at ang kongresista po diyan ay si Paulo Pulong Duterte, anak ni Digong. Ngayon, diyan po sa kabilang side ng litrato, sa inyong mga screen, makikita naman po diyan yung Bicol region. At ang nakalagay po diyan, 24 billion in 3 years ang kanilang nagastos. Ito po, 3 years, 2022 to 2024. Nakalagay po diyan, 2022, 14 billion. 2023, 9 billion. At 2024, 14 billion. 17 ang district congressmen. At hindi na natin kilala. Sino ba itong mga to? Hindi ko kilala eh. Ngayon, nakalagay dyan, 150 million ang budget lang ng party list. 6 ang governors. Ngayon, iniimbestigahan po sa Senado ng Blue Ribbon Committee ang mga anomalya sa flood control project ng ating administrasyon, PBBM. Pero, alam nating lahat, marami sa atin na nakakaalam, na hindi lang po ito sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos merong anomalya. So katulad na lang po niyan, yung nandyan sa screen natin na yan. Ang atin po kayang Senado ay handa na imbestigahan etong si Pulong Duterte. Kasi kung tutusin, 24 billion in 3 years. At ang naghati-hati po na distrito ay 17. District congressmen, 17 po. Ngayon, si Pulong Duterte in 3 years na ang tatay niya ang presidente at si Alvarez ang Senate, ang House of Congress, House Speaker, nakakuha ng 52 billion. Imagine niyo po yun kung gaano po kalaki ang naging parte ng Davao City sa flood control projects noong si Digong ang presidente. Sinasabi nila hindi ikainunan ni Digong ang Davao kasi o ang Mindanao. Kasi baka sabihin daw ginagamit ni Digong ang pagkakataon para kumbaga i-priority ang Mindanao o ang Davao mismo. Pero katulad nito, piruin niyo po, 52 billion. Sabi nga sa isang interview ng isang kongresista, pag ikaw nakakuha ng proyekto, nakakuha ka ng pondo, 1 billion pesos ang budget. Sacred cow ka na nun. So what more ang isang Pulong Duterte na nakakuha ng 52 billion pesos in 3 years?
At eto po ano to may record po ito, hindi po ito gawa-gawa lamang, hindi po ito kwento-kwento lamang. Actually, si Pulong Duterte sumagot na nga po dito hindi ko lang na-ready yung balita. Ang sabi ni Pulong, ito daw po ay nagamit, nagastos at yung iba daw po na mga hindi yata nagamit na pondo, I'm not sure kung ganun yung word na sinabi ni Pulong, pinambili daw po ng ibang mga kagamitan. Merong mga binili. Hanapin ko yung interview na yan. Yan po yung sinasabi ni Pulong patungkol po dito sa 51 billion pesos sa Davao City na nakuha sa pondo. Parang sa Rappler ko po ito nakita. Sabi ni Pulong, sagot niya dun sa Rappler, sa balita, ay ginamit daw po ito pang donate sa mga construction materials. May mga binili rin na mga cooking utensils, parang gano'n at iba pa po. Kumbaga, yung pera, hindi pa rin po na ipapaliwanag kung saan po ito nagastos, yung 51 billion na yan. So ngayon nag-iimbestiga na po ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Rodante Marcoleta na kilalang kaalyado at pumoprotekta sa mga Duterte. Ngayon, isa kaya sa mga puprotekta ni Marcoleta etong si Pulong Duterte. Kasi nga po, hanggang ngayon, after po, 2022 pa po yan, nung bumaba si Digong sa pagka-presidente, hanggang ngayon po, hindi pa rin po nasasagot kung saan napunta yung 51 billion, kung saan ito ginastos. Alam niyo po ba yung 51 billion o yung 52 billion na ginastos ni Pulong Duterte sa kanyang distrito na sa loob lamang ng 3 taon ay more or less gagastos siya ng 46 to 47 million araw-araw para sa flood control project. Pero, makikita naman natin sa mga balita nitong mga nakaraang panahon, mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, basta magkaroon ng ulan, malakas na ulan o habagat, kung ano man ang tawag sa ulan na yan, na dadaan po sa Davao City, doon sa 1st District na pinamumunuan ni Pulong Duterte, bumabaha po. Bumabaha, as in baha talaga. Nagbabaha talaga. So ngayon, yun ang tanong. Abay, teka, bakit ganun? Pinondohan ng 51 billion, 46 to 47 million sa loob ng isang araw. Pero, sabi nga nung isang nanay na nag-chat sa akin, na taga doon sa, anong palengke, Bangkeruhan, sinasabi po niya, basta maihilang ang palaka, baha na. So, saan napunta yung 51 billion? Hindi kaya ito ngayon ang kumbaga kanilang budget na nilalaan. Abay, parang ginagawa na lang nilang palengke ang dahig kaya dapat may paliwanag, matanong natin, di ba? Rodante Marcoleta, senador, kaya po kayo inilagay diyan sa Blue Ribbon Committee kasi para kayo po ang mag-imbestiga at malaki tiwala sa inyo ni Chis Escudero na kayo ang maglalabas ng katotohanan at iimbestigahan ninyo ang lahat ng mga anomalya para po matukoy kung sino ang dapat maparusahan. Pero, di ba, ito pong 51 billion na ito ay wala po sa kalingkingan ng mga pinag-uusapan nyo diyan sa Senado. Ang pinag-uusapan nyo diyan sa Senado ay billion lang di ba? May 1 billion, 2 billion, hundreds of millions lamang na mga proyekto na ghost project, ghost flood control program. Pero eto, sa Davao City, sa isang maliit na distrito, 51 billion po ang naubos. Hindi po ba kayo nagtataka dyan? O eto ay hindi nyo tatalakayin, hindi nyo kukwestiyonin dahil nga kaalyado nyo si Digong. Di ba? Yan ang malaking tanong. Dagdag pa natin, ang senador ngayon na si Mark Villar ay ang dating DPWH Secretary ni Digong na ito pong 51 billion pesos na ito, sa pagkakaalam ko, parang ang DPWH din
ang isa sa mga mag-aano nito para mag-i-implement nitong proyekto sa Davao City. So nasan po? Ano po ang ginastusan ng 51 billion in 3 years ni Pulong Duterte? 'Di ba? Wag naman sanang maging blue shield ng mga Duterte. Ito pong Senado. Dahil nga 'di ba, meron siyang Duterte 7 diyan o yung Duterte Block na tinatawag. 'Di ba? Sana naman maging transparent at hindi bias ang Senado kasi Diyos ko. Bintang sila ng bintang sa mga kongresista. Imagine niyo yung mga kongresista na bawat congressman nasa 500 million ang kanila lamang budget na nakukuha kada taon para sa kanilang distrito. Swerte na nga kapag nga nakakuha ka 1 billion, sacred cow ka na dyan. Pero ang anak ni Digong nakakuha 25 billion sa isang taon. So you're more than a sacred cow. Baka ano na yan, sacred cattle farm. Sacred ano na yan, yung tawag doon, bull farm. Hindi na lang sacred cow, talagang pinaka-sacred pa sa lahat ng sacred cow, 'di ba? Dahil nga po sa laki ng budget na kanya nakuha. So sana maging patas dito ang Senado. Imbestigahan ninyo yung 51 billion ni Pulong. Dahil po hanggang ngayon hindi maliwanag kung saan napunta ang kaperahan. Kung meron mang paliwanag, kung meron mang report ang COA, baka naman na itong mga ibinigay na resibo mula sa opisina ni Pulong, alam natin na pwede nga yan mga altered, mga dinoktor, or parang style Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Juan Miguel Uishi, Chippy McDonald. Baka ganyan ang style. So yun lamang po, abangan natin itong Blue Ribbon Committee ni Marcoleta kung kaya ba niyang banggain ang isang Pulong Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo at chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.